Huwag mong ipagkatiwala kahit kanino, iha. Ang walis tingting na ito, maaaring maging kalasag ng iyong anak laban sa dilim. Hindi pa tapos ang laban. Ang sumpa ng aswang ay hindi basta-basta mawawala. Ang inyong anak ang magiging susi sa kanilang pagbabalik at magbabantay sila sa bawat sandali. Sa isang tahimik na baryo, sa gitna ng kabukirin ng panay, naninirahan si Aling Rosa, isang buntis na ginang na kilala sa kanilang lugar bilang mapagkatiwalaang manggagamot. Siya'y nasa ika-7 buwan ng kanyang pagdadalang tao at lahat ng taga-nayon ay nag-aabang sa pagsilang ng kanyang anak na sinasabing may dala raw ng liwanag sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng masayang pag-aabang, hindi may kakailang tila may masamang hangin na bumabalot sa baryo. Noong nakaraang linggo, isang matandang albularyo ang dumalaw kay Aling Rosa. Dala nito ang isang kakaibang piraso ng walis tingting na gawa mula sa lumang kawayan. Aniya, ang tingting na iyon ay may kakaibang bertod laban sa mga aswang. Sinabihan siya ng matanda na huwag ito iwawala lalo't malapit na siyang manganak. Huwag mong ipagkatiwala kahit kanino, iha. Ang walis tingting na ito, maaaring maging kalasag ng iyong anak laban sa dilim. Paalaala ng matanda bago ito umalis. Simula noon, nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Rosa sa paligid. May mga pagaspas ng pakpak na naririnig tuwing gabi at tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Sa bawat halinghing ng hangin, tila may banta ng kamatayan. Sa kabila nito, nananatiling matapang si Aling Rosa, hawak ang walis tingting na kanyang pinanghahawakan bilang kanyang proteksyon. Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang nakahiga si Aling Rosa sa papag at hinihintay ang kanyang asawang si Mang Tomas na manggagaling sa bayan, biglang humugong ang hangin. Ang bintana ng kanilang kubo'y bumukas ng kusa at ang malamig na simoy ng gabi pumasok sa loob. Napatayo si Rosa, damang hindi may paliwanag na kaba. Rosa? Rosa? Narinig niya ang pabulong na tawag mula sa labas ng kanilang bahay. Nanginginig, ngunit matatag, kinuha niya ang walis tingting na nakatabi sa kanyang ulunan. Lumapit siya sa bintana at tumingin palabas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anyong tao na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Mahaba ang mga kuko at pulang-pulang mga mata. Ngunit imbis na sumagot, lumapit pa ang nilalang. Bumangon ang balahibo ni Rosa nang maramdaman niyang hindi ito ordinaryong tao. Agad niyang hinampas ng walis tingting ang hangin sa kanyang harapan at biglang umatras ang nilalang na tila natutunaw sa liwanag ng tingting. Napatingin ito kay Rosa, sumigaw ng malakas at nawala sa kadiliman. Kinabukasan, ikwinento ni Rosa ang nangyari kay Mang Tomas. Lalong napatunayan ni Tomas ang kanilang hinala. May mga aswang na nagmamatsyag sa kanilang anak. Inanyayahan nila ang albularyo ng baryo upang bigyan sila ng dagdag na proteksyon. Sinabihan silang maglagay ng bawang sa bawat sulok ng bahay at magsabog ng asin sa paligid. Ngunit kinagabihan, mas malakas ang ginagawang pag-atake ng mga nilalang. Nagpakita ang 3 nilalang sa kanilang bakuran, nag-uunahang makalapit sa bahay ni Rosa. Si Rosa, kahit takot ay humarap sa kanila. Hawak ang walis tingting at nagdasal sa ilalim ng kanyang hininga. Sa unang hampas ng tingting, may isa sa mga aswang ang sumigaw ng, "Hindi ka magtatagal. Ang iyong anak ay amin." Ngunit naglaho ito.
bago pa sila makapasok, mas lalong napatunayan ni Rosa na ang walis tingting na iyon ay tunay na makapangyarihan. Lumipas ang ilang araw at naramdaman ni Rosa na lalong lumalapit ang panganib. Ikwinunto niya sa mga kapitbayang kanyang mga nararanasan, ngunit marami ang natakot at umalis sa kanilang lugar. Ang ilan naman ay nanatili upang tumulong at nag-alay ng mga dasal. Sa gabi ng pinakamatinding kabilugan ng buwan, hindi lang isa o dalawang aswang ang dumating, kundi isang buong grupo. Narinig ni Rosa ang mga lakhak ng mga nilalang sa paligid ng bahay. Ang walis tingting ay tila nagliliwanag sa kanyang mga kamay. At bawat hampas nito ay nagiging parang kidlat na pumapatay sa mga kalaban. Nang dumating si Mang Tomas kasama ang ilang kalalakihan, huli na, naharap na ni Rosa ang pinuno ng mga aswang, isang matandang babae, may malaas na dila at matatalim na kuko ang pumasok sa bahay. "Ang anak mo, ang susi sa aming kapangyarihan," sigaw nito. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Rosa ang nilalang gamit ang walis tingting at napasigaw ito ng ubod lakas bago tuluyang sumabog sa alab na parang apoy. Matapos ang tagumpay laban sa mga aswang, nagbalik ang katahimikan sa baryo ni Aling Rosa at Mang Tomas. Ngunit pansamantala lamang, ang balitang nagapi ni Rosa ang pinuno ng mga aswang ay mabilis na kumalat, hindi lamang sa mga kalapit na baryo, kundi maging sa mundo ng mga nilalang nagdilim. Nagpulong ang mga matatanda sa baryo upang magbigay ng pasasalamat sa mag-asawa, ngunit nagpabala rin ang albularyo. "Hindi pa tapos ang laban," sabi nito habang inihahanda ang isang baso ng tapang tabako. "Ang sumpa ng mga aswang ay hindi basta-basta nawawala. Ang inyong anak ang magiging susi sa kanilang pagbabalik at magbabantay sila sa bawat sandali." Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging maingat si Rosa. Binalutan nila ang panibagong proteksyon ng kanilang bahay, asin sa bawat sulok, krus sa pinto, at patuloy niyang bitbit ang walis tingting sa tuwing lalabas ng bahay. Ngunit isang gabi, isang kakaibang panganib ang dumapo kay Rosa. Sa kanyang panaginip, isang matandang babae na balot sa liwanag ang lumapit sa kanya. "Rosa, hindi ka nag-iisa. Ang iyong anak ay may dalang bihirang kapangyarihan. Ngunit kailangan mo siyang ingatan sa lahat ng oras. Ang walis tingting na iyan ay may lihim pa ring lakas na hindi mo natutuklasan. Pagdating ng tamang panahon, ikaw at ang iyong anak ang magiging tagapagtanggol laban sa pinakamalaking banta ng kadiliman," sabi ng babae. Dumating ang gabi ng bagong buwan, ang pinaniniwala ang pinakamahinang yugto ng proteksyon sa baryo. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng aswang na mas matatalino at mas mababangis ang dumating. Hindi na sila basta mga nilalang na takot sa asin at bawang. Ang mga ito ay tila nagpabago ng anyo mula sa mga naunang nakalaban ni Rosa. Habang natutulog si Rosa, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Nagising siya, hawak agad ang walis tingting at tumingin sa paligid. Ang iyak ay nagmumula sa labas ng kanilang bahay, ngunit alam niyang patibong ito. "Huwag kang lalabas, Rosa," sigaw ni Mang Tomas mula sa kabilang dulo ng bahay. Hindi nakinig si Rosa. Lumabas siya, hawak ang walis tingting at nakita ang isang maliit na banig na nakalapag sa lupa. Sa loob nito, isang inunan ang nakabalot, ngunit nang lapitan niya ito, bigla itong naglaho. Isang iglap, 4 na malalaking aswang ang lumitaw mula sa dilim at sumugod kay Rosa. Sa lakas ng kanyang loob, humampas siya ng walis tingting at bawat hampas ay nagdulot ng liwanag na tila kidlat na pumupunit sa katawang aswang. Ngunit ang pinuno ng grupo
isang lalaking matangkad at balot ng balat na kalabaw, ay hindi natinag. "Rosa, ang iyong anak ay para sa amin. Walang makakapigil sa amin," aniya. Nagkaroon ng matinding labanan sa gitna ng gabi. Muling naging liwanag ng baryo ang walis tingting, ngunit dama ni Rosa ang pagod. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Hawak ang pananalig at ang lakas na hatid ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Huling hinampas ni Rosa ang nilalang na pinuno gamit ang walis tingting. Biglang sumabog ang nilalang sa alikabok at ang natitira nitong mga kasama ay nagsitakas. Ngunit bago mawala, nagbabala ang isa sa kanila. "Hindi pa ito ang huli, Rosa. Ang supremo ng aming lahi ay darating at wala kang magagawa." Kinabukasan, nagulat ang baryo nang makita ang mga bakas ng digmaan sa paligid ng bahay ni Rosa. Ang mga kalalakihan sa baryo ay nagtipon upang maghanda ng mas malalaking depensa. Ngunit alam nilang hindi sapat ang kanilang lakas para sa paparating na mas malaking banta. Samantala, si Rosa ay muling binisita ng matanda mula sa kanyang panaginip. "Rosa, ang supremo ng mga aswang ay darating bago ka manganak. Kailangan magkaisa ang buong baryo upang labanan ang dilim. Ngunit ikaw ang kanilang magiging liwanag. Huwag kang matakot. Ang kapangyarihan ng walis tingting ay hindi lamang para sa depensa, kundi para sa pagbibigay buhay sa liwanag ng kabutihan." Habang papalapit ang araw ng panganganak ni Aling Rosa, naging mas maingat ang bawat isa sa baryo. Ang mga kalalakihan ay nagtayo ng matataas na bakod na napapalibutan ng asin at bawang. Ang mga kababaihan naman ay naghanda ng langis ng niyog na pinagpala ng albularyo. Habang ang matatandang manggagamot ay nagtipon-tipon upang mag-alay ng dasal sa buong magdamag. Si Rosa naman ay palaging hawak ang kanyang walis tingting. Tila mas mabigat ito sa mga nagdaang araw, ngunit naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa loob nito. Nang minsang abutan siya ng antok, muling nagpakita sa kanya ang matandang babae mula sa panaginip. "Rosa, oras na upang matutunan mo ang lihim ng walis tingting. Ito ay hindi lamang proteksyon, kundi sandata laban sa supremo ng kadiliman. Ang bawat tingting nito ay may kapangyarihan na nagmula sa liwanag ng buwan at dasal ng iyong mga ninuno. Kapag dumating ang tamang oras, magagamit mo ang walis tingting upang gawing sandata ang kabutihan laban sa kasamaan." Ginising si Rosa ng isang malakas na pag-uga ng lupa. Nang tumingin siya sa labas, nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa baryo. Isang makapal na ulap ng itim na usok ang bumalot sa kalangitan, at sa di kalayuan ay naririnig ang mga alulong ng mga nilalang na tila mga hayop, ngunit may halong tinig ng tao. "Tomas, dumating na sila!" sigaw na Rosa habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit bago pa makalapit sa kanya si Tomas, biglang napuno ng pagaspas ng malalaking pakpak ang hangin. Sa gitna ng gabi, isang napakalaking nilalang ang bumaba mula sa itim na ulap. Ito ay matangkad, may malapaniking pakpak at ang katawan nito'y nababalot ng makapal na kaliskis. Ang mga mata nito'y pula at tila bumabaon sa kaluluwa ng sino mang tumingin. Ito ang supremo ng mga aswang. "Rosa!" sigaw ng nilalang habang lumalapit sa kubo. "Ibigay mo na ang anak mo at walang madadamay." Ngunit lumabas si Rosa, hawak ang walis tingting kasama si Mang Tomas na may dalang krus na gawa sa kahoy. Tumayo sila sa harap ng supremo habang ang iba pang mga taga-baryo ay nagtipon sa likuran nila. Hawak ang mga langis, asin at bawang na kanilang inihanda.
Hindi mo makukuha ang aking anak! Galit na sigaw ni Rosa. Pinunit niya ang katahimikan ng gabi nang iwas-iwas niya ang walis tingting na naglalabas ng isang matinding liwanag na nagpapagapang sa Supremo. Sumugod ang Supremo, ngunit bago ito makalapit kay Rosa, bumuo ng isang pabilog na depensa ang mga taga-baryo. Inihagis nila ang mga langis at asin sa paligid na nagdulot ng pagsiklab ng apoy na pumigil sa Supremo at sa mga tauhan nitong aswang. Ngunit ang Supremo ay hindi pangkaraniwan. Tumawag ito ng mas maraming nilalang mula sa dilim. Nagtipo ng mga aswang sa paligid. Pinipilit pasukin ang depensa ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Rosa ang pagsisimula ng kanyang panganganak. Habang ang lahat ay nakatuon sa pagdidepensa sa baryo, si Rosa ay dinala sa loob ng bahay ng ilang kababaihan upang alalayan sa kanyang pagsilang. Ang mga sigaw ni Rosa ay tila musika sa pandinig ng Supremo. Ang liwanag ng iyong anak ang magiging dahilan ng aming pagbagsak. Ngunit hindi mo siya maitatago sa akin, sigaw nito habang pilit na binabasag ang pader ng apoy. Sa bawat kirot ng kanyang katawan, mas lalong tumitindi ang liwanag na nagmumula sa walis tingting. Nang isilang ang kanyang anak, isang napakalakas ng liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang walis tingting ay tila nabuhay at bawat tingting nito ay naging matalim na sibat ng liwanag. Ginamit ni Rosa ang walis tingting sa huling pagkakataon. Sa bawat tampas, bumagsak ang mga aswang at nang kanyang itutok ito sa Supremo, sumigaw ito ng napakalakas. Hindi pa tapos ang lahat, Rosa! Babalik ako! Sigaw nito bago tuluyang nawala. Sa pag-alis ng Supremo ng mga aswang, tahimik na bumalik ang baryo sa normal, ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Ang liwanag na nagmula sa pagsilang ng anak ni Rosa ay hindi lamang nagligtas sa kanila, ito rin ang naging babala sa natitirang pwersa ng kadiliman. Ang bagong silang na sanggol ni Rosa ay pinangalan ng Liwayway, sa gisag ng bagong simula para sa baryo. Kahit bagong silang pa lamang, napansin ni Rosa ang kakaibang init at liwanag sa katawan ng kanyang anak. Parang bawat iyak nito ay may nakakabit na pagyanig sa kapaligiran. Tila pinapaalala na ang kanyang pagdating ay hindi karaniwan. Dahil sa babala ng Supremo, nagpasya ang mga matatanda ng baryo na turuan si Rosa ng mas malalim na kaalaman sa pagprotekta laban sa mga nilalang ng dilim. Nagdao sila ng ritual sa gitna ng bayan kung saan binabasbasan ang walis tingting upang mas tumibay at maging ganap na sandata laban sa kadiliman. Rosa, sabi ng albularyong si Camorro, ang iyong walis tingting ay hindi na lamang pangkaraniwang gamit. Ito'y sandatang nagdadala ng liwanag, ngunit kailangan mo pa itong pag-aralan. Labanan mo ang takot sapagkat ikaw at ang iyong anak ang magiging huling depensa laban sa Supremo. Habang lumalaki si Liwayway, sinimulan ni Rosa ang masusing pagsasanay gamit ang walis tingting. Tinuruan siya ni Camorro ng mga sinaunang panalangin at dasal na nagbibigay lakas sa kanyang sandata. Ang bawat galaw niya ay nagiging mas tiyak at mas makapangyarihan. Natutunan niyang kontrolin ang liwanag na nagmumula dito. Hindi rin nagpabaya ang baryo. Ang mga kalalakyan ay nagtayo ng mas malalaking depensa, habang ang mga kababaihan ay patuloy na gumagawa ng mga langis at amulitong pangontra sa mga aswang. Ang lahat ay nagkaisa, ngunit alam nilang si Rosa ang kanilang pangunahing sandata. Isang gabi, habang nag-iinsayo, nagpakita muli ang matanda sa panaginip na Rosa. Rosa, ang iyong walis tingting ay may lihim pa. Ang huling tingting nito, ang pinakamaikli, ay may kakayahang sugpuin ang Supremo. Ngunit maaari mo lamang itong gamitin
kapag ang oras ay pinakakrusyal, protektahan ng iyong anak sapagkat siya ang magdadala ng pangwakas na liwanag. Sa kalagitnaan ng isang tahimik na gabi, muling bumalik ang kilabot sa baryo. Isang makapal na ulap ang bumalot sa paligid at narinig ang alulong ng mga aswang sa di kalayuan. Hindi ito tulad ng mga naunang pag-atake. Ang bilang nila ay mas marami at ang kanilang lakas ay mas matindi. "Rosa!" sigaw ni Mang Tomas habang nagbabantay sa pintuan. "Nandito na sila!" Lumabas si Rosa, hawak ang walis tingting, habang nakasilip si Liwayway mula sa duyan nito. Sa kanyang damdamin, alam niyang ang muling pagbalik ng Supremo ang kanilang kinakatakutan. Kasama ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo, humarap sila sa paparating na hukbo ng mga aswang. Nagtagisan ng lakas ang baryo at ang mga nilalang ng dilim. Ang bawat hampas ng walis tingting na Rosa ay naglalabas ng matinding liwanag na tumutupok sa mga aswang. Ngunit habang tumatagal ang labanan, naramdaman niyang humihina siya. Biglang lumitaw ang Supremo mula sa likod ng hukbo. Sa isang iglap, nakapasok ito sa baryo at sinugod si Liwayway. Ngunit bago pa ito makalapit, hinarangan ito ni Rosa gamit ang walis tingting. "Ngayon, ang katapusan mo, Rosa!" sigaw ng Supremo habang sinugod siya ng buong lakas. Napasandal si Rosa, ngunit naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanyang panaginip. Hawak ang huling tingting ng walis. Inilabas niya ito at binigkas ang panalangin na itinuro sa kanya ni Kamauro. Ang tingting ay nagningning ng isang matinding liwanag at nang itarak niya ito sa dibdib ng Supremo, isang sigaw ng paghihirap ang narinig sa buong baryo. Ang Supremo ay natunaw sa liwanag at ang natitirang mga aswang ay nagsitakas, hindi na muling bumalik. Matapos ang huling labanan, muling bumalik sa normal ang baryo, ngunit alam ni Rosa at ng mga matatanda na ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Ang pagkamatay ng Supremo ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa mundo ng mga nilalang ng dilim. Hindi magtatagal, ang iba pang mga pwersa ng kasamaan ay magdadala ng mas mabagsik na kalaban. Samantala, si Liwayway ay mabilis na lumalaki. Sa edad na 3 taon, nagpakita na siya ng mga kakayaang hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Isang araw, habang naglalaro sa bakuran, bigla siyang tumigil at itinuro ang kakahuyan. "Nay, may tao sa gubat na umiiyak," sabi niya kay Rosa. "Anak, walang tao doon. Baka na-imagine mo lang." Ngunit naramdaman ni Rosa ang kakaibang lamig sa paligid. Nalaman niya ang anak niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng kakayahang makita ang mga espiritu at nilalang ng dilim. Dahil dito, ipinagpasya ni Rosa na turuan si Liwayway ng mga dasal at proteksyon laban sa masasamang nilalang. Sa tulong ni Kamauro at ng ibang matatanda, sinimulan nilang gabayan si Liwayway sapagkat batid nila na siya ang magiging susi sa ganap na pagwawakas ng banta ng mga aswang. Isang gabi, muling nagkaroon ng panaginip si Rosa. Sa panaginip, nakita niya ang matandang babae na nagturo sa kanya tungkol sa walis tingting. Ngunit ngayon, may kasama itong batang babae na kamukhang kamukha ni Liwayway. "Rosa, ang iyong anak ang magpapatuloy ng laban. Ang kanyang liwanag ay mas malakas kaysa sa akin at sa iyo. Ngunit tandaan mo, darating ang araw na pinakamatinding pwersa ng dilim ay babalik upang kunin siya. Kailangan mong maging handa." Nagising si Rosa na may kaba sa dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang laban at mas mabigat na pagsubok ang kanilang haharapin. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang kilos ng kalikasan.
Ang mga puno sa kagubatan ay tila naglalagas at ang hangin ay nagdadala ng matinding lamig. Sa kalagitnaan ng gabi, isang estranghero ang dumating sa baryo. Siya ay matangkad, nakasuot ng itim na balabal at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang bigat sa paligid. "Huwag kayong mag-alala. Ako'y naglalakbay lamang at naghahanap ng masisilungan," sabi ng estranghero habang lumalapit sa gitna ng baryo. Ngunit ramdam ni Rosa at ng matatanda na hindi siya ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang butas ng kadiliman at ang kanyang boses ay may halong pang-akit at pananakot. "Rosa, alam kong naririto ang tagapagmana ng liwanag. Ibigay mo siya sa akin at hindi ko sisirain ang inyong baryo," pulong ng estranghero. Ngunit tumayo si Rosa sa harap ng kanyang bahay. Hawak ang walis tingting. "Walang sino man ang maaaring kumuha sa anak ko. Kung gusto mo siya, kailangan mo munang dumaan sa akin." Ang estranghero ay ngumiti at ang kanyang anyo ay nagbago sa harap ng lahat. Ang kanyang itim na balabal ay tila naging usok at ang kanyang katawan ay naging malaanino na hukis tao. Ang mga mata nito ay kumislap na mapanirang pula na nagdala ng kilabot sa buong baryo. "Hindi ka na kailangang labanan, Rosa. Ang kadiliman ay hindi na kailangang pilitin. Sa huli, ang liwanag ay palaging sosoko," sabi ng itim na Panginoon. Hindi natinag si Rosa. Hawak ang walis tingting, binigkis niya ang dasal na itinuro sa kanya ni Kamauro. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naglalabas ng liwanag ang walis tingting na nagsisilbing pananggalang sa kanilang paligid. "Hindi mo nauunawaan ang lakas ng isang ina," sagot ni Rosa, titig na titig sa nilalang. "Hindi kailanman yuyuko ang liwanag sa kadiliman." Ang itim na Panginoon ay umangat sa ere at biglang lumabas ang kanyang mga alagad, mga nilalang ng dilim na mas malalakas at mas mabangis kaysa sa mga aswang na kanilang hinarap noon. "Magsisimula ang pag-aalay ngayon," sigaw nito habang sabay-sabay na sumugod ang mga alagad nito. Habang nagaganap ang laban sa labas, si Liwayway ay nasa loob ng bahay kasama si Kamauro at ilang matatandang babae. Ang mga dasal nila ay bumuo ng proteksyon sa paligid ng bahay, ngunit unti-unting humihina ang kanilang depensa habang papalapit ang mga nilalang ng dilim. Si Liwayway, bagamat bata pa, ay tumayo mula sa kanyang higaan. "Kailangan kong tulungan si nanay," sabi niya. "Liwayway, hindi mo pa kayang harapin ang mga nilalang na iyon," sagot ni Kamauro. Ngunit biglang kumislap ang isang liwanag mula sa bata na tila nagmula sa loob ng kanyang katawan. Hinawakan ni Liwayway ang isang maliit na tingting mula sa walis ng kanyang ina na naiwan sa bahay. Nang hawakan niya ito, nagningning ito ng napakatindi at kahit si Kamauro ay napaatras sa lakas ng enerhiya. "Hindi ko sila papayagang saktan si nanay," sabi ni Liwayway habang lumabas ng bahay. Sa labas, kitang-kita ang pagod sa mukha ni Rosa habang patuloy niyang isinasanggalang ang baryo gamit ang walis tingting. Ngunit kahit gaano siya kalakas, tila wala ng katapusan ang mga alagad na itim na Panginoon. Biglang lumiwanag ang paligid at tumigil ang lahat nang makita nilang si Liwayway hawak ang tingting na naglalabas ng mas matinding liwanag kaysa sa walis ng kanyang ina. "Nay, oras na para magtulungan tayo," sabi ni Liwayway. "Anak, napakabata mo pa," sagot ni Rosa, ngunit naputol ang kanyang sinabi nang makita ang tapang sa mga mata ng bata. Magkasamang umarap si Rosa at Liwayway sa itim na Panginoon. Ang liwanag ng kanilang sandata ay nagsanib na nagdulot ng matinding pagsiklab na tumama sa mga alagad ng dilim.
Isa-isa silang natupok, ngunit ang itim na Panginoon ay hindi natinag. Hanga ako sa inyong lakas, ngunit ang kadiliman ay hindi madaling magapi, sabi nito. Ang itim na Panginoon ay naglabas ng malaking anino na bumalot sa buong baryo. Ang mga tao ay napasigaw, ngunit si Rosa at Liwayway ay hindi umatras. Magkasabay nilang ginamit ang kanilang lakas at ang tingting na hawak ni Liwayway ay tila naging espada ng liwanag. Sa huling pag-atake, tinutok ni Liwayway ang kanyang tingting sa itim na Panginoon habang binigkas ni Rosa ang dasal ng kanilang mga ninuno. Ang liwanag ay bumaon sa anino at narinig ang sigaw ng itim na Panginoon na tila nawawala sa hangin. Hindi pa ito ang huli, sigaw nito bago tuluyang maglaho. Matapos ang laban, sa baryo ay bumalik sa katahimikan, ngunit alam nilang marami pa silang haharapin. Si Rosa at Liwayway ay naging simbolo ng liwanag, hindi lamang sa kanilang baryo kundi sa iba pang mga lugar na nangangailangan ng tulong laban sa mga nilalang ng dilim. Si Liwayway, bagamat bata pa, ay pinangako ng kanyang ina na gagabayan siya sa tamang landas. Ang kanilang walis tingting ay hindi lamang naging simbolo ng proteksyon kundi pati na rin ng pag-asa. Sa wakas, ang baryo ay muling napuno ng sigla, ngunit lahat ay may bagong panata na patuloy nilang ipagtatanggol ang liwanag laban sa anumang banta ng kadiliman. Wakas.